Good day everyone. So for today's video, dako naman tayo sa inverse trigonometric function. Since alam nyo na yung apat na basic rules of integration and alam nyo na rin about sa integration of trigonometric functions, and also alam nyo na rin about sa general rule or sa tinatawag nating o mas kilala sa tawag na U substitution, dako naman tayo dito sa inverse trigonometric function. Meron kayo dapat tatlong tandaan pagdating dito sa inverse. Dapat kabisado niyo itong tatlo. Okay? Wherein integration ng du over square root ng a squared minus u squared. Tandaan nyo yung a squared yung mauuna. Is equivalent yan sa arc sine u over a plus c. So, ibig sabihin, pag may nakita tayong question na nag-yield dito, ang result niyan is, eto na. And pangalawa, meron tayong integration ng du over a squared plus u squared is equivalent to 1 over a arctan u over a plus c. And lastly, meron tayong integration ng du over u. Integration ng u squared minus a squared is equivalent to 1 over a arcsecant u over a plus c. So, anong point yung pinagsasabi ko dito? Dapat kabisado nyo itong tatlong bagay na to. Kasi, may mga questions na hindi mo siya magagamitan ng U substitution. I guess pwede mo siyang magamitan kasi estudyante lang din ako guys. Baka mamaya pwede mo pala siya gamitan ng U substitution. Pero ang pinakamadaling way para mahanap kapag mayroon tayong mga problems na integration na makita natin na ganito yung lalabas. Magbibigay naman ako guys mamaya na example para mas maintindihan natin kung bakit ko sinasabi yung mga ganito. Kasi may mga question talaga guys na meron tayong integration na nag-yield or yielding inverse trigonometric functions. So, dapat take down notes nyo to guys, or pwede nyo hindi nyo na i-take down notes kasi may PDF file akong i-provide dyan sa description below para makabisado nyo yung tatlong yan. So guys, after nyo masagutan or after nyo pala ma-memorize or mapamiliarize yung tatlong integration yielding inverse trigonometric function, yung integration ng du over x squared or u squared plus a squared, mga ganun ba? Yung tatlong yun, kapag na-master nyo na, pwede na kayo mag-proceed sa mga illustrative examples katulad nito. Sa tanong natin, meron tayong integration ng dx over x squared plus 25. Tandaan nyo, di ba? Pagbabalikan natin yung general rule of integration o mas kilala sa tawag na u substitution, ano ginagawa natin doon? Pag ginagamitan natin siya ng general rule, di ba? Magle-let u tayo. Pero, pagdating sa inverse, tandaan nyo again, sa general rule of integration or U substitution, nagle-let nyo lang tayo, pero pagdating sa inverse trigonometric function or hanapin mo integration yielding inverse, magle-let a squared tayo and magle-let u squared. Dalawa hanapin natin variable. Ano pinagkaiba ng dalawang to? Ang a squared, ito yung mga numbers. A or a squared yan Ang a, tandaan nyo, ito yung mga constant. Ano yun? Ayun yung mga 1, 2, 3, 4, 5, and etc. Any number. Basta, ang A is nag-represent ng constant. While yung U, ito yung mga nag-represent ng may variables. It's either meron tayong 2x squared or simply x or x cubed or x to raise to 3 halves. Mga ganyan ba? Ayun yung U. Basta, ang pinagkaiba ng A sa yung U, ang A, ito yung mga numbers, while yung U, ito yung may kasamang variables. It's either X, Y, Z, or any variable. In this case, sa example natin, ano sa tingin nyo yung i-let A squared natin dito? Yes, kapag sagot nyo is 25, tama ka. Kasi, ang 25 is constant. Ito yung mga number. So, meron tayong A squared. And ang U squared natin is yung none other than yung X squared. Kasi, siya yung may variable. And wala naman siyang constant, it's simply as x squared, kaya x squared na lang nilagay ko. And after nyo ma-identify yung a squared saka u squared, ang gagawin nyo dyan is hanapan nyo yan ng square root. Hanapan yung square root both side. So, ibig sabihin, pwede ito makancel. Meron tayong a is equivalent to square root ng 25. That will be 5. Tama ba? Kasi 5 times 5 is 25. And ito, pwede ito makancel. Meron tayong u equivalent to, pwede rin ito makancel. So, meron tayong x. So, ibig sabihin, ang una nang gagawin natin sa inverse trigonometric function is hanapin mo yung a squared, u squared, then hanapin mo yung square root ng a squared saka u squared para mahanap mo yung value ng a saka u. Yun lang.
Subukin ko lang to guys kasi magagamit natin to mamaya. Balik ko lang siya sa dati. After natin ma-identify si A sa U, ang next natin gagawin dyan is hanapin mo yung differential ng U. Bakit? Pag hinanap mo yung differential ng U, para mahanap natin si dx. Sige, para kung medyo nalilito, tuloy ko lang to para ma-explain ko na maayos ha. So, pag hinanap natin tong differential ng U, that would be simply as dx. Tama ba? Kasi derivative ng x is 1. So, dx lang yan. Ano point niyan, Froilan? Bakit ko hahanapin to? Ano point niyan? Ang point niyan is para ma-substitute natin. Di ba sa general rule of integration ng U sub, nagsa-substitute tayo ng value ng U sa kanang du. This time, same lang siya. Hanapin mo yung value ng du, pero pagdating sa inverse, nadagdagan lang siya ng let a squared. Gets? Kasi, ang gagawin natin dyan is para makita yung value ng nasa question natin, yung dx, saka mahanap yung value ng 25, mahanap yung value ng x squared. Same lang siya ng format ng U substitution, medyo nadagdagan lang siya ng konti. So, after natin ma-identify yung a squared, u squared, u, saka yung du, substitute ng value tayo ng u. So, mag-substitute tayo ng value ng a saka ng u. So, una, ano yung dx? Simply as du. So, meron tayong du over. Then, ano yung x squared, guys? Ang x squared natin, yung x squared natin is simply as u squared. Then, plus, ano yung 25? That would be a squared. Diba? Familiar na sa inyo to? Familiar na sa inyo yan, guys, diba? Wait lang, bukin ko lang to. Kasi pag babalikan nyo o pag na-memorize nyo na yung tatlong inverse trigonometric or yung paghanap ng integration yielding inverse, makikita nyo na ito yung pangalawa, which is mag-result yan sa 1 over a arctan u over a plus c. Tama ba? Tama ba, guys? Diba? Pag binalikan nyo yung minemorize nyo, yung pinakita ko kanina tatlo. And kapag nalaman nyo na yung ganito yung sagot, ang last na gagawin natin is balik natin yung value ng A, value ng U, value ng A ulit. Kasi kaya natin siya hinanapan ng square root, di ba? Kasi ito yung value ng A, ito yung value ng U. So, kapag sinimplify natin o substitute natin yung value ng A, that would be 5. Then meron tayong arctan. Ano yung U natin? Is meron tayong X. Then ang A natin is simply as 5. Then plus C. Ito na yung final answer natin. Ngayon, paano yung checking? Para makita natin kung tama yung sagot natin. Pwede naman, gawa natin siya ng checking. Same lang to sa basic rules. Yung pinakita ko mga checking from the previous video, same lang gagawin natin. So, una, hanapin natin yung differential ng arctan. Then, x over 5. Then, yung plus c, di ko na ilalagay. Tapos, meron tayong 1/5. Ang arctan, guys, mag-result yan. So, dapat kabisado nyo to yung differentiation ng inverse trigo. So, ibig sabihin, meron tayo ditong 1 over 1 plus, natin? X over 5. Then, hanapin mo yung differential ng x over 5. So, ayan. Kung hindi ako nagkakamali. Na naka-squared to kasi based sa natatandaan ko, medyo hindi ko na siya na-review, guys. So, kapag mali na sagot ko, ibig sabihin, hindi ko na siya i-include sa video. Kung tama, well, tuloy-tuloy ko lang to. So, ang alam ko, ang arctan na U, kapag hinanap mo yung differential niyan, binabalikan ko lang yung dati, guys, ha. Meron tayong 1 over 1 plus u squared. Then, hanapin mo yung differential ng u. Kung di ako nagkakamali, ganyan yan. So, kaya ito yung, di ba, ano yung u natin? Meron tayong x over 5 na naka-squared. Tapos, hanapin mo yung differential kung ano yung base. So, ayan. Then, after that, simplify further. Meron tayong 1/5. Then, meron tayong 1 over 1 plus. Meron tayong x squared. Meron tayong x squared over 5 squared. That would be 25. Kasi guys, di ba, kung medyo nalilito, ang x over 5 na naka-squared is same lang yan sa x na naka-squared over 5 na naka-squared. So, same lang yan, tatlong yan. Itong dalawa pala, rather. So, kaya naging ganyan yung sagot ko. Meron tayong x squared over 25. Then, hanapin mo yung differential ng x over 5. That would be 1/5. As simple as that. As ngayon, since wala na tayong hinahanapan na differential, maglalagay na ako ng dx sa dulo kasi x yung variable natin. And simplify further. Meron tayong 1/5, di ba? Gawin natin tong same denominator yung dalawa. So, meron tayong 1 over. Mamatayin ko na lang, guys, ha, kasi ang gagawin ko, multiply ko to both side yung 1, ha. Di ba, 1 over 1 yan.
multiply ko yung numerator sa denominator by 25. So, meron tayong 25 plus x squared over 25 kasi same na sila ng denominator. Then, meron tayong 1/5 dx. Now, lastly, or should I say next pala kasi di pa pala lastly yan. Kasya ba? Di na siya kasya. At natin yan dito. Sasagutan ko to guys ha. So, meron tayong 1/5, di ba? Then, pwede, complex fraction siya. Pwede kong iangat yung 25 dun sa numerator. So, meron tayong 25 over 25 plus x squared. Then, meron tayong 1/5. Sorry. Meron tayong 1/5 dito. Then, dx. Inangat ko lang yung 25 kasi complex. So, pwede ko siya iangat sa itaas. And after that, simplify further. Unahin ko itong nasa loob. So, pwede itong makancel. Yung dalawang constant. That would lead us to 1/5. Then, meron tayo 25 divided by 5. That would be 5 over 25 plus x squared. Then, meron tayong dx sa dulo. And lastly, Lastly, pwede ko itong makancel yung constant. So, meron tayong 1 over 25 plus x squared dx. Di ba same lang yan dito? Same lang yan, no? Pwede yan magkabaliktad, guys, kasi plus sign siya. Ang di lang pwede magkabaliktad is if ang gitna natin is minus. Pero since plus sign siya, pwede siya mabaliktad. Pwede siya maging x squared plus 25 or 25 plus x squared and bumalik siya sa dati. So, guys, next question. Meron tayong integration ng dx over square root ng 25 minus 9x squared. So, ang gagawin ulit natin, anong sabi ko kanina? Pag inverse yung gagawin natin is magle-let a squared tayo and then magle-let u squared tayo. So, ibig sabihin ang a squared natin, yung constant, ano ba yung constant sa kanilang dalawa? Meron tayong 25, so meron tayong 25. And u squared natin is yung may variable, which is yung x squared. Yung kabuuan is meron tayong 9x squared. And pag ginanapan mo ito ng square root both sides, so meron tayong a equivalent to 5. Diba? Square root yan ng dalawa. And then, sa kabila naman, pag ginanapan mo siya ng square root, that would be u equivalent to an square root ng 9x squared. That would be simply as 3x. So, ayan. Ngayon, nahanap na natin yung a squared, u squared, yung a, yung u. Lastly, before tayo mag-proceed or mag-substitute ng value ng du, a sa kanang u, hanapin mo muna syempre si differential ng u. So, ang differential ng u, that would be differential ng 3x, that would be 3dx. And then, meron tayong constant. So, lipat lang natin yan sa kabila. That would be 1/3 du equivalent to dx. So, ayan. Medyo binibilisan ko lang guys ha. Or sinushortcut ka na konti. Kasi alam ko naman na master nyo na yung pag-differentiate ng u. And after natin malaman yung dx, ito yung du, diyan. Ito yung du, di ba? And then, nahanap na natin yung value ng a, or a squared rather, and yung u squared. Pwede na tayo mag-substitute lahat. Kasi nahanap na natin lahat ng value ng nasa equation natin or nasa problem natin. So, ibig sabihin, meron tayong integration. Ano yung dx? Meron tayong 1/3 du over, huwag kalimutan si square root. Then, meron tayong 25. Ano yung 25? That would be a squared minus 9x squared. Ito yun. So, meron tayong u squared. And then, ayan na. Next na gagawin natin dyan is makikita natin na pwede siyang gamitan ng constant multiple rule. Kasi tandaan nyo, kapag may constant sa integration, ilabas mo lang yan dun sa integration. That will be 1/3 integration ng du over square root ng a squared minus u squared. Nagets ba yan? And then, makikita nyo, familiar na to, di ba? Familiar na siya kung nakabisado nyo na yung tatlo. Kasi magli-lead to sa sa arc sign lang pala yan. So, meron tayong arc sign u over a. Tama ba? Then, plus c. Ayun yung magli-lead sa question na yan. Or sa question natin rather. Pala. And after that, since nalaman na natin yan, bukain ko lang to guys ha. Hindi na siya kasya kasi. Since nalaman na natin to, dito sa itaas, huwag kalimutan si constant. Again, kasi ito lang yun. Itong kabuuan na yan is magli-lead yan sa ganyan. So, ibig sabihin, meron tayo 1/3. Para di tayo malito, meron tayo ditong arc sign u over a plus c. Ito lang yun. Itong equation lang yan ha. Ngayon, ibaba natin si 1/3. So, balik natin yung value ng u saka a. Ano yung u natin kanina? Meron tayong arc sign. And ang u natin is si 5 over, ang u natin is si 3x over 5
then plus C. Sorry na buka ko kasi. Kasi pagbabalikan natin, di ba? Ito yun, di ba? Let A squared, that's pala, di ko muna siya binura. So, ang A squared natin is si 25. Ang U squared natin is si 9x squared. And then, ang A natin is simply 5. Ang U natin is simply 3x. Ito yun. Ito lang yun. In-evaluate ko lang or sinubstitute ko lang yung value ng U sa A. Ang U natin is si 3x. Ang A natin is si 5. Then plus C. Ito na yung final answer natin. Pwede nyo gawa ng checking if gusto nyo. Di ko na siya gagawa ng checking guys kasi same lang naman sila ng format. Ang pinagkaiba lang nila instead na arctan, arcsin yun nandyan. Kasi proceeding to our next question, meron tayong dx over x then integration ng 4x squared minus 9. So this time, ganun pa rin gagawin natin. Tandaan nyo, sa inverse, ang una mong gagawin is maglelet a squared and maglelet u squared. So ang a squared natin is simply yung 9. Then gawin ko lang siya ng ganyan kasi baka malito kayo kung ano yung 9 dyan. So, ang A natin is simply as 3 kasi square root ng 9, that would be 3. Kabila, ang U squared natin is meron tayong 4x squared. Then, ang U natin, square root na to, that would be 2x. Again, ginawa ko, nag-let A squared U squared. Tinignan ko dito ano yung A squared saka U squared natin. Ilan, bakit hindi ito ginawa mong x squared? Ano yung variable din siya Tandaan nyo, pag sa inverse trigonometric function, ang gagawin mo is titignan mo lang yung nasa loob ng square root or kapag di ba may tan tayo na wala siya sa square root, yung du over x squared plus a squared. Ma-identify mo naman agad doon kung ano yung gagawin mong u squared saka a squared doon based doon sa question. In this question, alam naman natin na mag-lead to sa arcsecond, di ba? Medyo familiar na siya. Sa arcsecond to yung pangatlong formula. So, ayan. Kapag nagtataka kayo, bakit yung mga question ko is parang tawag dito, directly masasagutan agad by inverse. Kasi may tinatawag tayong integration procedure na mas kilala sa tawag na trigonometric substitution. So, another video naman yon kapag hindi siya familiar sa formula natin. Kasi ang integration ng inverse trigonometric function is parang madali lang siya gawin. Kasi ito ata yung shortcut. Kasi pwede natin siya gamitan din ng trigo substitution. Pero medyo mahirap yun kasi gagawa pa tayo ng triangle. Hanapan natin ng Pythagorean theorem and etc. For this video, ang gagawin ko lang is about lang dito sa integration of inverse trigonometric function. So, balik tayo sa ating video or balik tayo sa ating question. Nag-let a squared, nag-let u squared tayo. Where a squared is yung 9. Hanapan mo yung square root both side. Meron tayong a equivalent to 3. Then meron tayong u squared which is 4x squared. Hanapan mo yung square root ng dalawa. That will be u equivalent to 2x. And after that, huwag kalimutan si du. So, huwag kalimutan si du is equivalent yan sa ano yung differential niyan? That would be 2 dx. And then, meron tayo yung constant, lipat natin sa kabila, that will be 1/2 du equivalent to dx. So, ayan. So, kapag medyo nabibilisan guys, balikan nyo na lang yung mga video about sa basic rules, trigonometric substitution, sa integration of trigonometric functions, or sa general rule of integration, kasi madali na to medyo basic na to pagdating dito sa inverse. I mean, dapat medyo master nyo na yung paggamit ng mga ganito, kasi kung hindi, balikan nyo muna yung back to basic muna kayo para hindi kayo masyadong malito. Since nalaman na natin yung value ng dx, nalaman natin yung value ng u squared rather. Diba ito yun, u squared. Nalaman na rin natin value ng a squared. Paano si x? Paano natin mahanap si value ng x? Mahanap natin yung value ng x by manipulating ng equation na to. Itong sa u. Ito lang sa arcsecond lang naman to, dagdag informasyon. Kasi ang point ng trigonometric or yung paghanap ng inverse, yielding inverse trigonometric function is para mahanap mo yung value ng dx and other equation katulad ng x or x squared minus 9. In this case, wala pa tayong value ng x. Meron na nga tayong value ng a squared u squared to, saka ng a squared. Pero wala pa tayong value ng x. So, mag-manipulate tayo ng equation natin dito based sa nasagutan natin. So, dito makita natin may x siya. Ang gagawin lang natin is simply lipat yung u sa kabila. Meron tayong x equivalent to meron tayong 1/2 u. Nagets ba yan?
guys, dito. So kapag hindi, ang ginawa ko lang, copy ko lang to u equivalent to 2x, di ba? 2x yan. Multiplication yan dalawa. Divide mo lang yan both side by 2. So cancel. So meron tayong u or 1/2 u equivalent to x. Yung u over 2, pwede yung maging 1/2 u. And anong natira sa kabila, that would be x. So kaya, ayun yung lumabas. And then after that, nahanap na natin lahat ng value. Pwede tayong mag-substitute ng i-substitute yung value ng dx and so on. So ano yung dx natin? Meron tayong 1/2 du over, ano yung x natin? Meron tayong 1/2 u. Then, meron tayong square root ng ano yung 4x squared? That would be u squared. Then, meron tayo minus, ano yung 9 natin? That would be a squared. So, ayan. In-identify ko lang yung mga values nila. And after that, nakikita natin may dalawa tayong constant. So, pwede natin ilabas sa integration. That would be, meron tayo 1/2. And then, ito, pag nilabas natin, since complex fraction yan, natin tong constant sa kabila, since fraction yan, di ba complex yan? Kasi meron tayong parang same lang yan ng wala na namang tinta. Bibili nga ako. So, same lang yan sa 1 over 1/2. Di ba? Ito yun Ito yung kabuuan ng integration So, kapag complex, ito, gawin lang natin siya numerator. So, ibig sabihin, meron tayong 2. So, kapag nilabas natin tong 1 over 1/2, that would be, may 2 tayo sa labas, then integration ng du over, ano yung natira? Meron tayong u, then square root ng u squared minus a squared. So, ayan. Nilabas ko lang yung mga constant itong nasa numerator na constant and nasa denominator. Nilabas ko lang yan sa integration. So, ngayon, simplify further, pwede natin ito makancel. So, meron tayong integration ng du over u, then meron tayong u squared minus a squared. So, ito yung natira. And now, after that, bukain ko lang to guys para magkaroon tayo ng space. After natin mahanap yan, alam naman natin, pag titignan nyo yung formulas natin or yung na-take down notes nyo, yung tatlo, about sa integration yielding inverse, meron tayo ditong 1 over a arc secant, then meron tayong u over a plus c. So, ito na yung final answer niya dapat. And then, evaluate lang natin, substitute lang natin yung value ng a sa u. Ng a sa u, kasi ito yun, di ba? A sa u. So, ibig sabihin, meron tayong 1 over, aning a natin? That would be 3. Then, arc secant, u, aning u natin? Meron tayong 2x over, aning a natin? That would be 3 again. Then, plus c. So, ito na yung final answer natin.